Good afternoon guys! Hello na naman, ito naman si Daddy Vic para naman po sa isa namang eksperimentong gagawin natin. Alam nyo kung anong gagawin natin ngayon. Mag-unbox tayo at magta-try tayo ng welding. Bagong kaalaman at bagong journey. At ito siya. Charan! Okay, bumili po tayo ng Predator 3-in-1 welding machine na Alientech MiG 300. So, double purpose po siya. Merong arc at merong MiG. So, yan po, no? So, malalaman natin yan kung gaano siya kaganda. At napanood na rin tayo sa yung mga YouTube channel. At nakakuha rin po tayo ng tips para naman po malaman natin, pasubukan natin kung paano ba mag-welding. Pero syempre, kailangan natin ng safety features para sa ating pag-welding. Kailangan natin ng armband, which is hindi naman dapat meron tayong damit na leather na dapat pang welding, pero pwede na to for the meantime. At syempre kailangan natin ng welding gloves. At syempre ang importante, ang ating welding mask. Yan! So ito po ay kailangan natin para proteksyon sa ating katawan. So mga kaibigan, i-set up ko lang siya at tingnan nyo ako at panoorin natin. Samahan nyo ako. Okay, dyan lang kayo, ito lang ako. Okay, ito na naman po tayo para sa pag-set up ng ating Predator Alientech MiG 300. At kung paano natin siya i-connect. Well, ito po yung pang-kapit doon sa stick rod. So saan natin siya ikakabit? Dalawa po yan. So dito yan natin siya ikakabit, ha? Yeah! Okay. At yung kanyang ground na kailangan din. So dito naman yan sa kabila natin ikakabit. Yeah! Okay. At syempre, para po sa kanyang power, tignan natin ang power niya. Okay. At yan. Umandar na po mga kaibigan. So, meron po siya mga features dito kung mapapansin nyo. Meron po siyang dalawa gasless na 0.08 at saka 1 mm. Pag pinindot po natin dito, mag-change po yan. At ito po yung sa MMA, dun sa welding stick rod. At kung tayo naman ho ay pupunta naman sa kanyang tinatawag nating BRD. Ito yung tinatawag nating reduction ng kuryente na magiging mababa. I-on lang po natin siya. Pero itong pinipihit kong to, ito po yung amperes na kung saan makikita nyo dyan, nagbabago siya. Pero ang pinaka ano ho natin dito, kailangan i-on natin yung kanyang voltage reduction device. Pipindutin lang po natin yan. Okay, pag napindot natin, ayan, off. I-on lang po natin, on na yan. Tapos long press yan. Ay mali, tama, naka-on na ang ating voltage reduction device. Para po yan doon sa tinatawag nating sa arc or sa stick welding. Yan mga kaibigan, ha. So umaandar, narinig nyo yung ating Predator Alientech MiG 300. At kukuha lang po ako ng tinatawag nating stick rod para po sa pagkabit natin dito. At iti-testing natin itong nabili kong tuntungan, natutupi siya. Pero meron siya mga ispat-ispat na hindi ganoon pa karami. So magdadagdag lang ho tayo. At dito ko te-testingin ang aking nabiling tinatawag nating inverter na welding machine. Okay, sandali lang po, ha. Now, ito po yung gagamitin nating stick welding, ang Nihoweld N6013. Okay, universal po yan, pero ang kapal niya ay 1.6 mm. So napaka nipis lang po niya. Ayan.
At ang nakalagay dito kung ilang amperahe ang pupwede. So, ang kailangan lang nakalagay po dito ay 20 to 45. So, ililipat po natin yung ating welding machine sa 45. Yan. Ang kagandahan din ho pala nito. So, yung kanyang memory, kung makita nyo, ay hindi na siya nagbabago kung sakaling papatayin natin ang ating welding machine. So, try ho nating patayin. Papatayin muna natin siya. Yan, ilang minutes, mayroon po siyang delayed. So, namatay na siya. Kung sakaling namatay na siya, kahit ito ay pihit-pihitin ho natin, okay, makikita natin pag yan ay inon natin ulit. Okay, makikita nyo, naka-register pa rin, naka-memory niya siya na nasa 45. Okay, kahit patay siya, hindi siya mababago sa kanyang tinatawag nating amperahe. Okay, so ngayon, ititest na po natin ha. Sandali lang ho. Testingin na natin kung okay na siya. Sandali, para hindi siya okay pa. So, eto na. Hop! Kailangan natin dagdagan natin ng voltahe. Hip 5. Hop! Ganun pa rin, kailangan dagdagan natin ang amperahe. Ayun, mga kaibigan, nag-okay na pero hindi pa rin tayo marunong. Hindi pala yun. Okay na dyan. Okay na, at titignan natin ulit. Check lang natin, double check. Okay, babalik ako. Alright guys. Whew. So sinubukan ho natin yung dalawa nating mask din para sa ating welding. At hindi sa umpisa, syempre hindi ganun pala kadali din. Pero sooner magagamay din natin siya dahil kailangan natin masaktuhan, matimingan yung tamang pag-welding kasi hindi may tama yung pagsunog ng welding. So yung pagluto niya doon sa bakal, so kita nyo nangyari, nabitak-bitak. So kailangan pa ng more on training, practice para sa pag-welding. Ngayon ang nasubukan pa lang natin ay yung welding arc, yung welding stick. Ngayon subukan naman natin kung paano naman tumatakbo yung MIG. Kasi yung MIG, kung mapapansin nyo,
Ito naman po siya ha. Dali. Ang MIG ay yan. Yan. So, buksan natin yan. So, may coil siya na nasa loob na ipifeed natin doon para lumabas dito. Pero kailangan natin palitan muna itong welding arc. So, tatanggalin natin yan dahil hindi naman yan ang gagamitin natin ngayon. So, ang gagamitin natin ay yung MIG. Na kung saan itong MIG, ang gamit naman, ito. Yan siya. Yung mayroon siyang torch. Okay, so assemble lang po natin siya, mga kaibigan, ha? Wait lang ulit. Alright guys, paputol-putol yung ating video pero okay lang yan. So ito po ang itsura ng ating MIG, ano? So meron siyang coil na kailangan nating tanggalin para yan, ito po yung coil. At kung mapapansin natin, ito yung pinakadulo niya. At yan po ay sandali lang, may pressure. So kailangan itong MIG na to ay ipapasok natin dito sa kanyang dulo dyan, ha? Wait lang, at medyo mahirap, sandali lang po. Alright, so na ikabit na po natin yung flux cord doon sa pinagsuksukan at ikakabit na po natin itong kanyang torch. Ang torch ay ikakabit natin. Wait, sarado lang muna natin to. Napaka easy, sinasara lang siya at sarado na siya. And then yung torch niya ay isasaksak lang po natin dito. Yan. Okay. Medyo nahihirapan ako magsuksok, pero yung mga kaibigan ako pagdating sa suksukan magaling. Okay, ayan po, naisuksok na natin at syempre, pero hindi ko alam kung tama ba yung pagkakasuksok na ito wait lang ha. Tama naman, isuksok na. Tapos ito twist lang na ganun. Yung pala. At ayan na po, naisaksak na natin. And then ang switch niya naman ay isasaksak po natin dito. Yan. Wait ha. Ang hirap ipasok. Parang sa simula ay virgin. 8 lang. Oh, hirap. Ang hirap na ipasok. Wait lang. Dali ha, sandali lang ha. Yun naman pala may tamang suksukan ayan, tapos iroskas lang po natin para pumasok na siya ng ayos. Okay, so ganun lang po. At ito na yung ating flux cord pumasok na, tapos yung torch nung ating MIG. Yan, ganyan pala siya. So, ito kung mapapansin nyo, may dulo siya. Doon lalabas yung flux cord. So, kailangan po itong nasa loob na to ha. Wait. Yan, kailangan yung flux cord na yan, yung nasa dulong yan, kailangan umabot siya hanggang dito. So, paano natin gagawin yun? So, gagawin natin na ito ay i-on natin. Okay. I-on natin siya. Yan. Na-i-on na at ilipat natin po siya sa yan 0.1. Yan po sa 1 mm. Okay.
At para umikot naman siya, ito ma-feed dito, kailangan ho i-press natin. Okay, ayun, nakita nyo, umiikot na. Umiikot. 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 Pero hindi pa rin siya nag-feed. Wait lang wait lang. Ngayon, last time, pinakita ko sa inyo kung paano yung sa welding stick na pinraktisan ko. Ngayon pagpa-practicean ko to. Pero ang gagamitin ko naman ay yung MIG na hindi natin natuloy. So ito na yung continuation. At dito ko siya mati-testing. So, kailangan natin ang ating mahiwagang helmet, masking, welding mask, at siyempre yung ating welding gloves. Okay? So, tignan natin kung anong pwedeng mangyari sa araw na to. Sana hindi umulan.